Mga angay sabton sa mga pag-ampo. Naay mga butang pangutana nganong wala man ako madawat ang akong mga giampo. Number one, God's timing. Ang tubag siguro sa imong giampo madugay kay sa imong giekspektar. So dili nato pugson o dili nato kay tawag nga mag-expect dayon tano, but ang expectation kung sa imuhang kaugalingong pagbati mag-agad maluya jud ka kay ang Ginoo man ang mutubag sa imong mga pag-ampo. Iya man ang diskresyon tubagon ba niya imong pag-ampo. Habakuk chapter 2 verse 3. Number 2, divine plans or God's way. No, ang iyahang plano sa imong kinabuhi maglabaw gid na magsurpass sa imong human understanding. Makita na siya sa Isaiah chapter 55 verse 9. So kung makita sa Ginoo, kung makadaot ang imong pag-ampo, di gid na niya tubagon. Number 3, testing faith. Silence means sometimes wala matubag imong pag-ampo. Ako ning nasinati, strengthen faith and your perseverance to persevere sa imuhang mga gipangay sa Ginoo. Ayaw pusang Ginoo kung wala gitubag imong mga pag-ampo. Number 1, kay nasayod siya, makadaot siya sa imuha. James chapter 1 verse 3 to 4. Number 4, redemptive purposes. Ang mga dilatar nga mga katubagan dunay nag-serve siya larger nga spiritual nga goals. Matod pa sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. So ayaw dayon pangluod kung wa gitubag sa Ginoo imong pag-ampo. Number 5 ug katapusan, ang sovereignty. Desisyon na sa Ginoo kung iyahan ng tubagon imong pag-ampo kay nasayod siya, didto na siya sa atong kagahapon, karon sa atong present o sa future. Kahibaw ang Ginoo og makadaot ba sa atoa ang atong giampo. Manay gitawag dili pud ta ang desisyon sa Dios wala naggapos, we are not, He is not bounded sa ato ang human expectation.